secretary ng DPWH, Vince Dizon, kaysa ho rito kay Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya pagdating ho sa usaping dating Speaker Martin Romualdez. Naloko na! Tumaytawa. Sino ba nandyan? Nako mga kababayan. Kasi nagkaroon ho ng pahayag ho itong si si Secretary DPWH Vince Dizon na dapat daw itong si dating Speaker Martin Romualdez talagang makasuhan na. Naloko na. Sino pa nandyan? Dito gusto kong bumati. Ayaw yung mag-type. Sino mga nandyan? Pati mga Martin Romualdez dyan, labas-labas na. Kasi ito, i-topic na nga natin ito para magkatapos na. At ako'y manonood pa ng replay ng Batang Quiapo. Kasi ito mga kababayan, meron ho tayong nakita. Meron ho tayong nakita na isang link. Isang link na kung saan ay puno ng issue. Ito ay link galing sa ano ba ito? Hataw Diaryo ng Bayan. Ayan baka sabihin nyo AI. Ay, nag-iipat. Ano ba yun? Isa na lang, basahin ho natin. Galing ko sa Hataw Diaryo ng Bayan, ang programa ay Aksyon Agad. Basahin natin. Representative Romualdez dapat kasuhan sa flood control corruption, sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon. Naloko na. Ganito kadiretso magsalita itong si Vince Dizon pagdating kay dating Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi ba ganoon ka hard magsalita itong si Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya? Aksyon agad ni Almar Dangilan. Basahin natin. Nanindigan si Department of Public Works and Highway DPWH Secretary Vince Dizon na dapat sampahan ng kaso si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa multi-bilyong pisong anomalya sa flood control project. Nako po. Narinig niyo yung word na ganon? Naninindigan daw. Si Vince Dizon na kasuhan itong si Martin Romualdez dahil sa multi-billion pisong anomalya sa flood control project. Patuloy. Nitong nakaraang Huwebes sa year-end, diba? May year-end pa. Press conference ng kalihim. Irekomenda ng DPWH ang pagsasampa ng kaso laban sa 87 individual na sangkot sa flood control. Fiasco. Pinakamataas na listahan si Romualdez at ang kanyang appropriation chairman noon na si dating Congressman Saldico alias Maleta Boy. Isipin mo, number 1. Nandoon niya sa background ni pakita ko muna sa inyo. Saan na ba yun? Nawala yata. Nawala. Saan na yun? Nawala yung kumbaga nakalagay ito number 1 si Martin Romualdez. Patuloy. Asan na ba yun? Nawala. Teka. Tuloy natin. Alam mo yung nanonood? Asan na? Ang anomalya sa proyekto sa panahon ni Romualdez at Co. ay nagtagal. Teka na nga ito yung mata ko. Ang anomalya sa proyekto ni panahon ni Romualdez at Co. ay nagtagal ng ilang taon. Bilyon-bilyong piso, pondo ng gobyerno
ang nasayang at hinihinalang pinaghati-hatian ng mga buhayang ito. Hindi, wala, joke lang. Ulit, take two. Parang ang sarap ganun yung basahin eh, no? Diba? Joke lang yun. Ulitin natin. Ang anomalya sa proyekto sa panahon ni Romualdez at Co. ay nagtagal sa ilang taon. Bilyong-bilyong pisong pondo ng gobyerno ang nasayang at hinihinalang pinaghati-hatian ng mga sangkot habang libu-libong pamilya ang patuloy na binabaha taon-taon. Ako po. Pero bakit kaya tiwala pa rin? Aksyon. Pero bakit kaya tiwala pa rin aksyon ang ombudsman o Chairman Boying Rimulya para panagutin si Romualdez? Wala pa nga ba? Patuloy. Buti ba sa kaso kay Ko, may malinaw na hakbang, may graft and malversation complaints. Ilan sa kanyang arrest warrants ay nailabas na at nakansila na ang passport. Ang ilan sa maliliit na sangkot ay naaresto na rin. Kahit malayo pa ang hustisya, may naumpisahan na. Nakakabahala ang kawalang galaw ng kaso kay Romualdez. Noong Nobyembre, inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure or ICI na sampahan siya ng kaso. Hanggang ngayon, wala pa rin aktual na kaso mula sa Office of the Ombudsman. Walang freeze order at walang formal na aksyon kahit lumalakas ang mga aligasyon laban sa kanya. Tumitindi tuloy ang hinala na may proteksyon si Romualdez mula sa ombudsman, kapartido, kaalyado at kabrad sa fraternity. Habang ang iba, kahit binura na sa listahan ng ICI, ay patuloy na pinupuntirya si Romualdez, ay tila may espesyal na trato. Ako po. Ang may kinikilingang hustisya na ito ay nagpapakita ng hindi pantay na pagpapatupad ng batas. Kung tunay na seryoso ang gobyerno sa kampanya kontra korupsyon, lahat ng sangkot ay dapat pantay-pantay nahaharap sa hustisya. Ako naman mga kababayan, ito opinion ko to. Ako tingin ko, hindi makakalagpas ito kay Pangulong Bongbong Marcos. O baka nananahimik lang konti muna si Sec Boying, si Ombudsman Crispin Boying Rimulya, tsaka biglang lalabas, bit-bit, lahat sasabihin laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Nang nakikita ko dyan. Kasi medyo mababaw yung kumbaga dahil lang sa prat, ganito ganyan. Labas kasi rito yung mga prat-prat. Pero tingnan natin mga kababayan kung anong mangyayari, kung anong susunod. Nakaganapan. So kita-kita na lang ulit tayo mga kababayan sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Subscribe yung mga bagong pasok ko rito sa Benyader Channel. Maraming salamat po. Bye-bye.